Alalayan mo kaya ako imbes na nakanganga ka dyan. Mabilis naman akong lumapit sa kanya. Nagbanyo ka lang pala. Kung saan-saan na kita hinanap, Dikshan. Muntik pa akong makipag-away. Sabi ko habang inaalalayan ko siyang maupo. Bakit? Sinabi ko bang nawawala ko? Mataray niyang sagot. Niyakap ko siya. Masayang-masaya akong malaman na gising na siya. I love you, honey. Thank God you're fine. Pinag-alala mo kami. Niyakap niya na rin ako. I love you, too. Sorry kung pinag-alala ko na naman kayo. I held her face. At hinalikan siya sa labi. Sa wakas ay magkakasama kami ngayong Pasko. Tiningnan siya ni Doc pagkatapos. Maliban sa papagaling na sugat niya, wala na raw kaming dapat ipag-alala. Tiyak na matutuwa sila kapag nalaman nilang okay na si Tisha. Tisha POV. I thought that night. Katapusan ko na. Akala ko hindi ko na sila masisilayan pa. Pero kung maulit muli ang pangyayaring yon, pareho pa rin ang gagawin ko. Ililigtas ko pa rin si Cholin. Dahil kapatid ko siya at mahal ko siya. Nabuhay ako kaya may pagkakataon pa akong ayusin ang gusot sa aming relasyon. We're here. Pukaw sa kinang kapre pagdating namin sa bahay. Sa lalim niyang iniisip mo. Malamang nalunod na ako. Sabi niya sabay kindat. Chi. Manahimik ka nga. Hinila niya ako palapit sa kanya. I love you. Thank you at hindi mo kami iniwan. Thank you. Dahil may pagkakataon pa akong makasama ka. Ang gumising ng bawat umaga sa tabi mo ang mayakap. At mahalikan ka. At ang tumandang kasama mo. I saw tears in his eyes bago niya ako hinalikan. Ba't ang drama mo? Sabi ko na lang. Pagkatapos niya akong halikan. Sumimangot siya. Ang gwapo talaga ng asawa ko. Kahit nakasimangot. Tara na nga. Mamaya dito pa masundan ang kambal. Natatawa niyang sabi. Baliw din to, umiiyak tapos tumatawa. Sina Mommy, Daddy, at Ate Marga lang ang may alam na uwi na ako. Gusto kasi naming sorpresahin si Chlu. Naging malungkuting nga raw ang bata lately. At hindi gaanong nagsasalita. She'd been through a lot. Masaya kaming sinalubong ni na Mommy, Daddy, at Ate Marga. Pati sina Ali at Suzy. Nahawak ang kambal ko. Ay natuwa rin sa pagdating namin. We're glad you're home, sis. Na-miss ka namin. Ate Marga hugged me. Sunod sina Mommy at Daddy. Na-miss ko rin naman sila. How are you? How are my babies? Pareho ko silang binalikan. Saka ko kinarga si Isha. Na-miss ko kayo, mga anak. Pinupog ko siya ng halik. I was so glad that she was now safe. Pagkatapos ay kinarga ko rin si Ian. Matakaw ba ang mga baby ko? Bumibigat na kayo, puna ko. Nang napansin kong wala si Chlu, ay nagtanong na agad ako. Si Chlu po. She's upstairs. Ikaw lang yata ang gamot sa tupak ng batang yon, Hindi siya nagsasalita. Kasama niya si Jeza, yung tumulong sa inyo. At binigyan namin ng trabaho. Malaking tulong din kasi siya sa pagkakaligtas ng mga bata. Sabi ni Mommy. Hinayaan nila akong umakyat mag-isa. Para kausapin si Chlu. Pagpasok ko sa kwarto ay nadatnan ko silang nagdo-drawing. Nakatalikod si Chlu. Kaya hindi niya ako nakita agad. Tiningnan ko ang ginagawa niya at saka napangiti. Hugis puso ito at may nakalagay na. I miss you, Mommy. Sa gitna. I miss you more, baby. Bulong ko sa kanya. Gulat na napalingon si Chlu. Mom. Sabi niya sabay yakap sa akin. Yes, baby, I'm here. Hindi ko rin napigilan ang mga luha ko. You're awake. You're here. I've missed you, luha ang sabi niya. I love you too, baby. I told you, diba? Hindi kita iiwan.
Pinahid ko ang mga luha niya sa kasya kinandong. Napatingin ako sa dalagang luhaan ding nakatingin sa amin. Ikaw si Jeza, di ba? Maraming salamat. Ngumiti ito sa akin. Salamat din po. Dahil sa pamilya niyo ay may maayos na akong trabaho. Natutuwa rin po akong ligtas na kayo. Walang anuman, Jeza. Utang ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko. Iniwan niya muna kami and Chlu, na hindi na bumitiw sa pagkakayakap sa akin. Don't be sad. Mom is here na. Diba? Hinawakan ko ang mukha niya. I'm glad you're safe, Mommy. Mahal talaga ako ng batang to, na naging dahilan ng maraming pangyayari sa buhay ko. Ano kaya kung hindi kami nagkita sa mall dati? Me too, baby. How are you? How's school? Tapos napansin ko ang mga regalo at paper bags na nakatambak lang sa gilid. Wow, ang daming gifts. Galing kanino ang mga yon, baby? Don't mind them po. Galing po yan kay Ma. From that woman. Parang may nabasa akong galit sa mga mata niya. Galing ba yan kay Mama Cholin mo? Tumango siya. Peace offering daw po. But I don't want them. She's mean, Mommy. I hate her. Napaiyak itong muli. Anak, don't say that. Mama mo pa rin siya. Marahil may kasalanan siya sa atin. Pero di ba dapat handa tayong patawarin siya? Lalo na kung nagsisisi na siya. Pero siya po ang kumuha kay Isha. And you got shot because of her. Anak, kalimutan mo na yun. May mga bagay talaga na minsan nagagawa natin, na hindi natin namamalayang nakasasakit na pala tayo ng iba. Akala kasi natin yon ang tama. Pero minsan dala lang yon ng mga pangyayari sa buhay natin. But it doesn't mean na forever na tayong bad. Lahat naman pwedeng magbago, eh. Everyone deserves a second chance. Paliwanag ko sa kanya. Tita said she's your twin. Is that true, Mommy? Oo, anak. Can you give her another chance for me? Kasi malulungkot si Mommy kapag alam niyang galit ka sa twin niya. Saka anak, siya pa rin ang mama mo. Kung hindi dahil sa kanya ay wala ka dito ngayon. Okay. I'll tell her. Basta wag ka na pong sad. Thank you, baby. Likas na mabait si Chlu. Kaya alam kong susundin niya ako. We spent the whole afternoon preparing for Noche Buena. Besides sa first Christmas to ng kambal, I wanted this to be the start of our new life. I invited Emma, Mom and Dad, pati na rin si Cholin. Sana pumunta sila. Inaayos ko na lang ang mga susuotin ng kambal. Nang may brasong pumulupot sa biwang ko. Happy. Ang asawa ko pala. Oo naman, Hon. Pero mas magiging masaya ako kapag nakapag-usap na kami ng kapatid ko. Bigla siyang nanahimik. Hinarap ko siya at tiningnan ng diretso. Galit ka pa ba sa kanya? I have all the reasons to hate her. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Seryoso niyang sagot. I know, Hon. Pero gugustuhin mo bang habang buhay na lang mamahay sa puso mo ang galit? Lalo na sa taong nagsilang kay Chlu. Ina pa rin siya ng anak mo. At kapatid ko rin siya. Tingin mo sa saya ko na ang asawa ko ay galit sa kakambal ko. Bakit ka ganyan, Hon? Paano mo nagagawang alalahanin siya at patawarin siya sa kabila ng kasamaan niya? Dahil kapatid ko siya, kadugo. At dahil alam ko na yon ang tamang gawin. Kung ang Panginoon nga ay nagpapatawad, tayo pa kaya na tao lang. Paano tayo magiging masaya kung may galit sa mga puso natin? Alam kong hindi ganoon kadali ang magpatawad. Pero wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Please, honey ko. Paliwanag ko. That's why I love you so much. Napakabuti ng puso mo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Alam kong pagbibigyan niya rin ako sa pakiusap ko. Dumating nga sina Mommy at Daddy. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Sander. At natuloy din daw ang pagiging magbalain nilang apat. Masaya rin sina Mommy na okay na ako. Pero mas natuwa ako
dahil kasama nila si Cholin. May dala pa nga itong cake. Merry Christmas! Bahagya siyang nakangiti. At parang nag-aalinlangang lumapit sa akin. Merry Christmas, Kambal! I smiled at her and opened my arms. Para yakapin siya. I'm so sorry, Marine. Patawarin mo ako. Sabi niya saka siya naiyak. Pati sina mommy at daddy ay naiyak na rin. Napakasama ko sa'yo. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa inyo dahil sa pagiging makasarili ko. Sish! Napatawad na kita dati pa. Napahigpit lalo ang yakap niya sa akin. Thank you, Marine. Napakabait mo talaga. Kahit ang sama-sama ko sa iyo. Bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanya at saka pinahid ang mga luha niya. Tama na. Pumapangit tayo pag umiiyak, Nakangiting sabi ko. Hindi kaya. Maganda pa rin tayo kahit anong mangyari. Sagot niya naman kaya nagtawanan kami. Salamat sa pagpapatawad. Sa pagliligtas ng buhay ko. At sa pag-aalaga sa anak ko. She continued. Inilagay ko ang hintuturo ko sa bibig niya. Magkapatid tayo. Marahil hindi tayo lumaki ng sabay. Pero hindi mababago kailanman ang pagiging magkadugo natin. Ang magkapatid ay nagtutulungan at nagmamahalan. Pati sina mommy at daddy ay nakiyakap na rin sa amin. Masaya kaming makitang magkasama kayo at magkasundo. Sabi ni mommy. Ang lalaki na ng kambal ko. Marami man tayong panahong nasayang. May panahon pa naman tayo para bumawi. Mahal na mahal namin kayo. Umiiyak na sabi ni daddy. Yakapan. Sali ako dyan. Tuwang tumakbo si Chloe papunta sa amin, kinarga ko siya. May gusto ka bang sabihin sa mama mo, anak? Tanong ko sa kanya. Tumango naman ito. Merry Christmas, Mama. I love you. At niyakap nito ang ina niya. Merry Christmas din, baby. I love you, too. Please forgive Mama. Naiiyak na sabi ni Cholin kay Chlo. You are forgiven, Ma. Sagot naman ng bata. Cholin then mouthed. Thank you. Tumihabang yakap niya ang anak niya. Tama na ang iyakan. At kumain na tayo. Nakangiting sabi ng asawa ko. Alam kong maging siya ay handa ng magpatawad. Mahirap magpatawad. Lalo na kung malalim ang sugat na nilikha ng mga taong nagkasala sa atin. Pero hanggat may pagmamahal sa mga puso natin, hindi ito impossible. Paano tayo lubos na magiging masaya? Kung may galit na namamahay sa puso ng bawat isa. Nabubulag tayo ng puot at galit kaya minsan. Pati ang mga magagandang bagay sa paligid ay hindi na natin nakikita. Naging masaya ang Pasko namin dahil kumpleto kami ng pamilya ko. Sino ang mag-aakalang matatagpuan ko sila? Nang dahil sa isang batang napagkamalan akong ina niya. At times we are all tempted to make wrong choices. Na minsan nakakasakit na sa iba. Pero gaya nga ng sabi ni Tisha, everyone deserves a second chance. Love one another as Jesus loves each one of us. It was a lovely affair that people important in their lives attended. Year later, Boracay became the setting for the renewal of vows of Sander and Tisha. They chose the island para mas convenient sa pamilyang kinalakhan ni Tisha. Ang kinilalang ina niya ang nagtahi ng wedding gown niya, which was adored by everyone. Masayang-masaya si Tisha, na makasama ang parehong pamilyang minamahal niya ang totoong mga magulang niya, at ang mga taong nagpalaki at nag-aruga sa kanya. Makikita ang pagmamahalan, nang ikinakasal sa paraan ng pagtitig nila sa isa't isa, at sa mga sumpang binitiwan nila sa harap ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, tiwala silang malalagpasan nila ang lahat ng ito sa patnubay ng Panginoon. Bisita nila ang magkasintahang Miggy at Jen. Masaya si Miggy dahil alam niyang masaya na ang best friend niya. Ang babaeng naging mahalaga sa buhay niya. He was hoping na sana, kagaya ng dalawa, magkaroon din sila ni Jen ng happy ending. Isang bagay na mukhang malabo pang mangyari sa kasalukuyan. Dahil ang babaeng minamahal niya,
ay mukhang hindi pa lubos na nakalalaya sa nakaraan nito. Cholin was the maid of honor. Slowly, nagiging maayos na rin sila ni Sander. After all, they were good friends bago pa man nangyari ang lahat ng gulo. Mas naging malapit din sila ni Tisha. Bumabawi sa mga panahong hindi sila nagkasama. Masaya na si Cholin with Zach. Her friends. Nagiging close na rin ito sa anak niya na isa sa mga pinakamasaya sa kasal ng mami at daddy niya. Natupad na rin kasi ang pangarap nitong maging flower girl. Nakilala na ni Isha at iyan ang mga taong nagpalaki sa mommy nila. They were blessed with 2 sets of grandparents na mahal sila. Happy? Tanong ni Sander sa asawa. Habang masaya nilang pinanonood ang kanilang mga bisita. Absolutely. Wala na yatang masasaya pa sa araw na to. Sander stroked the cheek of the woman who'd been giving him so much happiness. Marami pa, Hon. Marami pang masasayang araw na darating, promise. Ninichan siya ni Tisha. Naalala niya ang una nilang pagkikita. Ang pagiging suplado nito sa pag-aakalang siya si Cholin. Ang paghalik sa kanya nito. At ang pagtawag niya dito ng kapre. Thank you for loving me, honey. Sabi niya kay Sander sa kanya ito hinalikan. Thank you for doing the same, I'm your wife. Habang magkayakap ay hindi nila napansin ang papalapit na si Chlu. Wah! Yakapan! Sali ako. At pumagitna na ang bata sa dalawa. Hinalikan. At mahigpit na niyakap nila ang batang naging dahilan ng pagtatagpo nila ng landas. We love you, baby. Halos magsabay nilang wika. I love you too, mommy and daddy. Wala pa rin talagang makatatalo sa sweetness ni Chlu. Tisha POV. After 8 years, Mom, ang tagal kumilos ni Ian. Malilate na naman kami sa school niyan pag mamaktol ni Isha. Naiinis ito sa kabagalan ng kapatid niya. Parang kasing si Ian pa ang babae kung kumilos. Ian, bilisan mo. Naiinip na ang kapatid mo. Saka patapos na rin ang daddy. At 8 clue mo, utos ko. Grade 2 na ang mga ito. At sa lisang school lang sila pumasok. Kasama ang ate Chlu nila. Nag-graduating na ng grade school. Parang kailan lang, ngayon ay malalaki na ang mga anak ko. I'm done, mommy. Mahinahong sagot sa kiniian. Nabihis na at ready nang umalis. Kahit madalas siyang inaaway ni Isha. Never nito pinatulan ang kakambal niya. Take care of your sister, okay? Alam mo naman yun. Madali kasing uminit ang ulo ni Isha. Nagmana yata sa tatay niya. I will. You too, mommy and baby Kshan. Ang tinutukoy ni Ian ay ang bunso naming si Chandri. 2 years old pa lang ito. Bye, mom. I love you. Paalam ni Isha. Humalik ito sa akin. At sumunod na sa kapatid niya palabas ng bahay. Anak, be good ba? Behave. Mommy loves you, pahabol ko pa. Nauna na silang lumabas. Saka naman ang pagbaba ng dalagita ko. Do I look good, mommy? Umikot pa ito sa harapan ko. Teka, parang ang pula naman ng labi nito. You always look good naman, anak. Pero Chlu Alexandria. Did you put lipstick on? Bigla itong nagtakip ng bibig. Lately, panay ang pagpapaganda nito. Simula noong may kwento nito sa kin. Ang tungkol sa isang Sander Altamonte. Of all names, kapalayaw pa talaga ng ama niya. Kesyo maangas daw ito pero ang gwapo naman. Nagkaka-crush na yata ang baby namin. Mom, I just put a little on. Don't tell daddy, please. Don't tell daw, as if naman bulag ang ama niya. Lumapit ako sa kanya at pinahiran ang mga labi niya ng bimpo. Bata ka pa, anak. Masisira lang yung labi mo. Hindi mo naman kailangang mag-lipstick, Mapula naman na ang mga labi mo. You really know how to make me feel good, Mom. Thank you. Love you, sabi niya saka ako niyakap. She was still the same true, sweet as ever. At marunong itong makinig kapag pinagsasabihan.
Ayan na ang daddy mo. Sige na, mauna ka na sa kotse. Ang mga kapatid mo, bantayan mo, okay? I will, Mom. I love you and Shan. Lumalaki na nga siya. Babalitaan ko nga ang ina niya. Sa States na kasi nakatira sina Cholin at Zach, ang asawa nito. May isang anak na rin sila. Dinadalaw na lang sila ni Chelu. Pag nagbabakasyon sina mommy at daddy sa States. Anong iniisip ng maganda kong asawa? Hinapit niya ako sa bewang at mabilis akong hinalikan sa labi. Ang mga anak natin lumalaki na. At sabay noon ay ang pagtanda natin. Sagot ko. Natawa siya sa sinabi ko. Hon, kalabaw lang ang tumatanda. Oh, idi kalabaw ka. Kakaiba nga. Dati kape ka lang, ngayon kalabaw ka na. Mas hinapit pa niya ako papalapit sa kanya. Mamaya, Hon, tingnan natin kung sinong tumatanda. Mabuti yan para masundan na si Chan, sabi niya sabay kindat sa akin. Late na ang mga bata. Alice. Nahulaan ko na naman kasi kung anong binabalak niya. I love you, honey. Pinanggigilan pa nito ang mga labi ko, isang bagay na kahit kailan ay hindi ko pagsasawaan. Take care. Bawal ang chika babies. Okay. Baka dumarami na naman ang umaaligid sa'yo. Alalahanin mo, anytime pwede kaming dumalaw dyan sa office mo. Paalala ko sa kanya. Habang inaayos ko ang necktie niya. They can care why, but my heart belongs only to you. So, no need to worry, Lab. Pwede pa rin naman kiligin, di ba? Wala pa rin kasi siyang kupas. Talaga lang, ha? Sige na, lakad na. Naiinip na ang mga anak mo. I love you. I love you, too. Inihatid ko siya hanggang sa labas ng gate. Kumaway pa ang mga anak ko nang papaalis na sila. Ganito kami araw-araw at masaya ko. Dahil kahit lumalaki na ang mga anak namin, hindi pa rin nagbabago si Sander. Sweet pa rin ang kapre ko. At mahal na mahal pa rin niya ako. Instant mommy lang naman talaga ako. Dati ng isang batang napagkamalan akong ina niya. Hindi ko inakalang dahil doon ay makikilala ko ang totoong ako. Ang tunay na pagkatao ko. Kaya pala una pa lang ay magaan na ang loob ko kay Chelo. Dahil kadugo ko pala siya. At minahal ko rin ang daddy niya na ngayon ay asawa ko na at ama ng mga kapatid niya. May mga taong dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Hindi natin alam, sila pala ang magiging dahilan ng pagbabago ng takbo nito. Kaya dapat ay pahalagahan natin ang bawat taong pumapasok sa buhay natin. Hindi rin natin may iwasan ang magkaroon ng sama ng loob sa ating kapamilya. Pero hanggat may pagmamahal sa puso natin, at pagkakataon na maging mapagpatawad tulad ng Panginoon, walang problemang hindi malulutas at pagsubok na hindi malalagpasan. Wakas,